Magandang araw na naman sa ating lahat, mga minamahal naming listeners. Ito na naman po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, maghahatid sa inyo ng panibagong kwentong kababalaghan para sa araw na ito. Ang kwentong itatampok natin ngayon ay tungkol sa di umano'y isang nakakatakot na karanasang nangyari sa isang jeepney driver noong unang beses pa lamang daw siyang pumasada. O, sa mga driver natin dyan, may tanong ako sa inyo. Ano nga ba ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng biyahe mo ay makakita ka ng isang nilalang na baliktad ang ulo? Pakinggan natin ang kwentong ipinadala ng ating letter sender for today. Natawagin na lang natin bilang Ian. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ian. Isang 40 years old jeepney driver na sumusulat po sa inyo ngayon mula pa sa lungsod ng Legazpi. Jeepney driver din po ang tatay ko at yun po ang ipinangbuhay niya sa pamilya namin simula po noon. Kaya lang po nung mga 20 anyos na ako, hindi po inaasahang nagkaroon ng malubhang sakit si tatay. Nakalaunan po ay nauwi sa pagiging bedridden niya. Doon na po ako napilitang mag-take over sa pamamasada ng pampasaherong jeep namin. Mabuti na nga lang po at noon pa man ay naturuan na ako ni tatay na magmaneho. Pero hindi ko po akalain na dahil doon, mararanasan ko pala ang isa na yata sa pinaka-nakakatakot na karanasang nangyari sa buong buhay ko. Pauwi na sana ako sa bahay matapos ang mahaba at nakakapagod na unang araw ko sa pagiging tsuper. Nang makasalubong ko ang ilan sa mga kumpare at kapwa tsuper ni tatay, kabilang na ang ninong ko. Medyo nagulat pa sila nang ako ang makita nilang nagmamaneho ng jeep ni tatay, kaya naman agad silang nag-usisa sa akin kung ano ang nangyari. Napailing na lang noon si Ninong George nang ibalita ko sa kanila ang lagay ng tatay ko. Matagal din po kasi nilang nakasama si tatay sa pamamasada kaya kahit sila ay nalungkot din sa naging kalagayan niya noon. Sige ho, Ninong, mauuna na ho ako. Kailangan ko ho kasing malala agad itong gamot ni tatay. Nag-text ho kasi si nanay na naubos na raw yung stocks niya kagabi. Diyan na lang ho ako sa shortcut dadaan para mas mabilis ho akong makauwi sa amin. Doon ho sa may tabi ng malawak na palayan. Nagpaalam mo ako sa mga kausap ko nung paalis na ako. Pero bigla na lang kong nagkatinginan noon si Ninong George at yung isang kausap naming tsuper na si Mang Ruben. Para silang may gustong sabihin sa akin na hindi nila magawang sabihin. Bakit ho? May problema po ba? Hindi agad nakasagot ang dalawang tsuper sa tanong ko.
Hanggang sa maya-maya, aligagang tinayuhan ako ni Mang Ruben. Ang sabi niya huwag na raw akong dumaan dun sa palayan. Mag-highway na lang daw ako dahil delikado raw sa daanang yun. Matagal na raw kasi talagang may usap-usapan dito na meron daw nagbabantay sa daang yun, kaya takaw aksidente. Yun daw ang dahilan kaya napakarami nang namatay doon. Bigla na lang ho akong natawa sa sinabi nila, Sir Jupiter. Siguro dahil na rin bata pa ako ng mga panahong iyon na talagang hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na takot sa multo o iba pang elemento dahil tumanda ako sa pangaral sa akin ni nanay na Diyos lang daw ang dapat nating katakutan sa mundong ito. Dahil doon kinantsawan ko pa sila ninong na ang tanda-tanda na kako nila naniniwala pa sila sa ganun. Ang sa amin lang naman iyan, mag-iingat ka. Abay, wala namang masamang makinig sa pamahiin at paniniwala ng iba, lalo na kung ikakabuti mo naman yun. Medyo nakonsensya tuloy ako dahil seryoso talaga sa sinasabi nila ang dalawang matanda. Kaya umubo na lang ako para pigilan ang tawa ko. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanila bago nagpaalam na akong aalis. Pero dun pa rin ako dumaan sa rutang yon pauwi sa amin, Sir Jupiter. Aaminin ko na tama nga si Mang Ruben sa sinabi nitong napakaputik nga ng daanan yun dahil katabi nga lang po ito ng palayan. Bukod pa sa madilim doon, kaya medyo hassle, lalo pa at lubak-lubak ang daan. Pero kung iisipin, mas mahihirapan naman ako kung iikot pa ako sa highway para lang makauwi ako sa amin dahil siguradong maiibit pa ako sa traffic. Samantalang kung ka-shortcut ako dadaan ay wala pang 20 minutos, nasa bahay na ako. Kaunting linis lang naman kako pwedeng-pwede naman akong lumarga ulit kinabukasan. Nung makauwi ako, Sir Jupiter, medyo nakaramdam ho ako ng pananakit ng ulo. Pero hindi ko iniisip na dahil yun sa mga multo o anumang elementong nagbabantay daw ng daang yun na sinasabi sa akin ni Ninong George. Ang totoo, nawala nga po agad sa isip kong tungkol doon kaya hindi ko na rin nagawa pang banggitin kay tatay. Pagkatapos ho noon, kinabukasan ay doon ulit ako dumaan. Mano ho, Nay, Tay. Nang iabot sa akin ni tatay ang kamay niya, bigla na lang ho siyang napatitig noon sa akin ng mataman. Inilapit niya pa ang mukha niya at parang may sinisipat na kung ano sa mukha ko. Hanggang sa maya-maya, dinampian niya ng daliri ang ilalim ng ilong ko at ganun na lang ko ang gulat namin nang makita naming may tumulo na palang dugo mula doon. Sa sinabi hong yon ng tatay ko ay napahawak ako sa ilong ko. Kanina ko pa nga nararamdamang parang may mainit na likidong lumalabas galing sa ilong ko
Pero akala ko pawis lang, kaya hindi ko pinapansin. Pinunasan ko lang naman yun kaagad dahil nakita kong agad na gumuhit sa mukha nila ang pag-aalala. Sabi ko kay nanay at tatay, huwag sila mag-alala. Baka ka ako binabalingoy-ngoy lang ho ako ng mga sandaling yun. Sabi ko pa nga ho nun dahon lang ng bayabas ang kapalit nun. Iyan, doon ka ba sa may palayan dumaan pa uwi dito? Napakunot ho ang noo ko nang sabihin sa akin ni tatay yun. Sinabi kong doon nga ako dumaan. Wala man lang bang nagsabi sa iyo na dapat hindi ka dumadaan doon? Kahit man lang ang ninong George mo? Lalo ho akong nagtaka dahil yung tono po ng pagsasalita ni tatay, katulad ng tono nila ninong George at Mang Ruben noong pag-usapan din namin ang tungkol sa daang yun. Sinabi ko naman kay tatay na pinayuhan nga ako ni Ninong George at Mang Ruben pero kako, hindi naman kasi kapanipaniwala yung sinasabi nila. Napangiwi pa ako dahil nalalabuan na ako noon kay tatay. Tapos lalo pa yung nadagdagan nang sumingit si nanay sa usapan. Siya pa nga po ang nagsabi sa akin na wala raw masamang mag-ingat at makinig sa mga babala. Sumunod na lang daw ako para hindi ako mapahamak. Sabi pa ni tatay, totoo raw ang sinabi ni nanay. Inulit niya po sa akin ang sinabi kanina ni Mang George. Kaya nga raw bibihirang daanan ng sasakyan ang rutang yon dahil ayon sa sabi-sabi, galit daw ang nilalang na nagbabantay doon lalo na pag maitim ang usok na inilalabas ng sasakyang dadaan doon. Ayaw daw din noon ng maingay, kaya kahit yung mga naglalakad lang ay hindi talaga tumatapak doon. Napailing na naman ako. Talagang hindi ko humaisip na pati pala ang mga magulang ko ay naniniwala pa sa mga ganun. Kakoy, ano bang klaseng nilalang ang nagbabantay doon? Multo ba? Pero umiling lang ho si tatay. Parang nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin sa akin ang sagot. Pero kalaunan ho ay wala rin naman siyang nagawa kundi ang magsalita. Ang sabi niya sa akin, hindi raw multo o mga ligaw na kaluluwa ang nagbabantay doon, kundi engkanto. Engkantong baliktad ang ulo. Mga ilang minutong katahimikan po muna ang namagitan sa amin noon ng mga magulang ko. Pero maya-maya ay maririnig na hong nag-e-echo sa buong bahay namin ang kagalpak ko. Halos gumulong na nga ho ako noon sa sahig dahil sa katatawa. Tawa ako ng tawa habang sinasabing pwede na yatang karakter sa isang comics yung engkantong sinasabi nila. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganun, engkantong baliktad ang ulo? Parang ang labo naman kako nun.
Pagkatapos kong sabihin yon ay hindi na nakasagot pa sina nanay at tatay. Hindi na sila nakipagtalo pa sa akin dahil alam naman nilang matigas ang ulo ko't hindi ako basta-bastang naniniwala sa mga ganon. Kinagabihan ng sumunod na araw, hindi pa rin po talaga ako nakinig noon sa mga magulang ko. Doon pa rin ako dumaan sa shortcut sa may palayan, pauwi ng bahay namin noong mga bandang 8:00 na ng gabi. Eksakto naman ho na noong mapadaan ako doon nagpapatugtog ako ng malakas sa stereo ng jeep ko. Sinasabayan ko pa yun ng malakas na pagkanta dahil ako lang naman mag-isa ang dumadaan doon at wala naman na akong pasahero. Pero maya-maya ho, siguro mga 30 minutos na ho ang nakalilipas mula nang pumasok ako sa rutang yun. Napansin kong hindi pa rin po ako nakakaalis sa lugar. Paikot-ikot lang ako, Sir Jupiter. Makailang beses ko lang napapansing nadadaanan ko yung malaking puno ng mangga na ang alam ko nag-iisa lang naman sa daang yun. Dahil ho doon ay nagtaka talaga ako. Medyo binagalan ko pa yung takbo ng jeep. Pagkatapos ay nagpalinga-linga ho ako sa paligid. Sandali kong inihinto muna yung sasakyan para makiramdam. Naisipan ko pong ihulog yung panyo kong pula sa daan bilang palatandaan. At nang sa ganon ay makumpirma ko ang hinala ko. Pagkatapos ay pinandar ko ulit yung dala kong jeep, pero noong nakaisang ikot pa ulit ako at napansin kong bumalik na naman ako sa dati kong pwesto, doon na ho talaga ako kinilabutan. Kasasabi ko lang ho noon nang bigla naman hong kumalabog ng pagkalakas-lakas ang gilid ng jeep ko. Parang may nambato sa akin. Yumuko ho agad ako para hinaan ang volume ng stereo sa sasakyan ko dahil bigla ho akong may narinig na sumigaw. Nung tumunghay po ako ay agad namang lumanding ang paningin ko sa rear view mirror ng jeep. Parang bigla ho akong nanigas sa kinauupuan ko. Naapakan ko bigla yung preno kaya halos sumubsub ako sa manibela ng jeep. Paano'y may nakita ho ako sa salamin ng sasakyan ko. Isang nilalang na medyo wangis tao na hindi ko maintindihan. Walang saplot at nakatitig ng napakasama sa akin. Baliktad ho ang ulo niya, Sir Jupiter. Yun hong tuktok ng kanyang ulo ang siyang nakakabit sa lieg at katawan niya. Nasa ibabaw ng mukha niya ang kanyang napakalaking bunganga habang ang dalawang mata naman ay nasa ilalim. Yun hong dalawang tenga niyang napakalaki halos sumakop na ho sa magkabilang bahagi ng ulo niya. Sobrang puti rin po ng kanyang balat at ganun din ng buhok niya. Tapos ay titig na titig ho siya sa akin na parang
Gusto niya akong lapain. Para ho akong binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang unang pagkakataon na nakaranas ho ako ng ganun, kaya talagang hindi ako nakapagsalita. Sinubukan kong parurutin ang jeep na sinasakyan ko pero patuloy lang ho ako sa pagpapaikot-ikot dun sa may tabi ng palayan. Para ho akong pinaglalaruan. Yung engkanto ay hindi bumaba ng jeep. Pagkatapos ay tinatawanan niya lang ako habang ako naman ay sobrang nagpapanik na. Hindi ako sigurado hanggang ngayon kung pagtawa nga ba yung ingay na ginagawa niya ng mga sandaling yun. Basta para siyang sumisigaw ng nakakarindi. Pero yung bibig niya hindi naman gumangalaw. Nakangangalang yun ng pagkalaki-laki. Hindi ko na ho nabilang kung gaano ako katagal nang paikot-ikot sa lugar na yun, pero maya-maya ho ay naubusan na ng karga ang sasakyan ko. Yun na yata ang pinakamahabang biyaheng naranasan ko sa tanang buhay ko. Kaya napilitan na lang ho akong bumaba at magtatakbo pa uwi. Pagbaba ko pa lang ho, halos tumalon na po noon ang puso ko mula sa loob ng dibdib ko dahil nakita kong kaharap ko na yung engkantong baliktad ang ulo. Ginulat niya ho ako pero hindi niya naman ako inano. Ang ginawa ko, nagtatakbo na lang ako ng nakapikit para hindi ko siya makita. Saka lang ako tumigil nung halos maubusan na ako ng hangin sa sobrang pagkahapo. Tuwang-tuwa ako nang matanto kung sa wakas ay nakatakas na ako dun sa may palayan. Napasuntok pa ako nun sa hangin. Para ho akong preso na ilang taong nakakulong. Pagka-uwi ko ng bahay, sinabi ko agad kina nanay at tatay ang nangyari. Pero nakatikim patuloy ako ng sermon sa kanila at kulang na lang ay pingutin ni nanay ang punong tenga ko sa inis. Si tatay naman ho, parang problemado pagkatapos kong magkwento sa kanila. Ang sabi ko, wag na ho siyang mag-alala. Nakauwi naman na ako at maayos naman ang lagay ko. Bukas ko na lang ako babalikan ang jeep. Huwag kang pakampante, hindi mo alam ang sinasabi mo. Tuso yung engkantong ginalit mo, anak. Hindi ang katulad ng ibang elemento na kahit papaano ay may bait pang natitira sa katawan. Ayon sa matatanda, ang mga engkanto daw na baliktad ng ulo ay likas na masama ang ugali. Mga direktang kampon ng demonyo, kaya huwag kang pakasigurong ligtas ka na mula sa kanya. Sa sinabing yun ni Tatay Sir Jupiter, napuno ho ng pagsisisi ang sarili ko. Ganun pa man po ay dinaan ko na lang sa matinding pagdadasal ng gabing yun ang lahat. Kinabukasan ho ay hindi ako bumiyahe dahil umaga na nang balikan ko yung jeep sa daang yun. Nagpasama pa ako sa mga barkada ko para lang mauwi ko ulit yung jeep.
na himalahong wala man lang na walang gamit. Kahit nga ho yung kita ko nung buong nagdaang araw na naiwan ko sa jeep, hindi po nawala. Nakalipas po ang ilang araw na wala naman hong nangyaring masama sa akin. Pumasada na ulit ako pero hindi na ho ako umulit pa ng pagdaan dun sa shortcut na yun. Dahil sino ba naman ang hindi madadala kung ganun ang mangyari sa iyo? Ang buong akala ko po noon, Sir Jupiter, ayos naman na ho ang lahat. Baka kako, titigilan na ako ng engkanto dahil hindi naman na nga ho ako dumaan dun sa kanyang teritoryo. Pero nagkamali ho pala ako. Hating gabi ho nang gisingin ako ni nanay dahil nakakarinig daw siya ng ingay na nagmumula ho doon sa pampasadang jeep na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Siyempre agad ko naman yung nilabas para sana tingnan kung tama nga ang hinala ni nanay. Pero muntik na ho akong atakihin sa puso, Sir Jupiter, dahil nung paghawi ko ng kurtina ng jeep ko, bigla hong dumungaw mula sa loob nun yung kaparehong engkantong nakita ko sa may palayan. Nakangisi ho siya sa akin at gumagalaw na naman ang bibig niya na parang humahalakhak ng walang tunog. Napamura ako. Kulang na lang ho talaga ay lumuwa ang mata ko. Napalabas din si nanay mula sa bahay namin nang marinig niyang puro sigaw na lang ang nagawa ko at wala akong masabi. Grabe, kahit hanggang ngayon kapag naaalala ko ang pangyayaring yun, hindi ko pa rin po maiwasang kilabutan ng matindi. Pagkatapos po noon ay sinubukan po namin ni nanay na magpaalbularyo. Kung kani-kanino at kung sino-sino na ho ang nilapitan namin noon. Pero talagang wala hong sino man ang nakatulong sa amin na mapaalis dun sa jeep namin yung kampon ng kadilimang yun. Sabi po nila parang ginusto na raw ho ng engkantong yun na dikitan ako habang buhay at huwag akong pakawalan bilang parusa sa paglapastangan ko sa teritoryo niya. Sabi pa po ng mga albularyo ay likas daw pong ganun ang ugali ng engkantong yun. Maramot, mapaglaro, at masama. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hanggang ngayon, hindi pa rin lumalayo sa akin ang engkantong baliktad ang ulo. Palagi ko pa rin po siyang namamataang umaali-aligid sa akin at sa pamilya ko. Pero pasalamat na lang ako at wala siyang ginagawang masama sa amin. Yun nga lang, kahit po anong gawin ko, parang hirap na hirap akong umasenso sa buhay. Kahit nga ho nung nag-abroad ang napangasawa ko, ay wala rin hong nangyari sa amin. Wala man lang kaming naipundar na ni isang ari-arian at hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kami. Wala naman ho akong bisyo. Masipag din naman ho ako. Pero talagang napakailap ho ng pag-asenso sa pamilya ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko nga ho, ako ang nagbibigay ng malas sa asawa't mga anak ko. Kaya rin po ako sumulat sa channel ninyo, Sir Jupiter, ay dahil nagbabaka sakali po ako na may isa sa inyong tagapakinig
na may alam kung paano ko susolusyonan ang problema kong ito na ilang dekada ko na rin pong tinitiis. Sana po ay matulungan ninyo ako. Kung may alam po kayong paraan para lubayan ako ng engkantong yun, huwag po sana kayong mahiyang mag-comment. Maraming salamat po Sitio Bangungot sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na makapagbahagi ng kwento dito sa inyong channel at makahingi na rin ng payo sa inyong mga tagapakinig. Humihingi po ako sa inyo ng kaunting dasal na sana sa wakas ay maging maayos na ho ang buhay ko. Muli, ito po si Ian. Magandang araw po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyong pakikinig. At ngayon naman oras na para sa ating shoutout portion. Shoutout kay Midnight's Hating Gabi, Florida Caralipio, Charlene Urisa, Roy Alexis Asuncion, Shake the Videos, Dara Navi, Rogelio Parayaw, Marina's Kitchen at kay Yuzel. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Chris Molina at Joan Tuazon galing sa kwentong pinamagatang Bahay-Bahayan. Sabi ni Chris ng Iloilo, more than a year na po kami ng sister ko na nakikinig sa mga kwento ninyo sa Sitio Bangungot at pati na rin sa kwentong Takip Silim. Pati po ako nakapag-share na din ng totoo ko pong kwento na pinamagatan niyo pong Lapitin ng Nilalang. More power po sa inyong channel and God bless po sa inyo at sa mga bumubuo ng Sitio Bangungot. Sabi naman ni Joan, yan ang halos araw-araw naming nilalaro pag umaga hanggang grade 3 ako. Totoong apoy ang pagluluto sa lata ng sardinas, minsan sa totoong palayok. Sarap noong panahon, umaakyat pa kami ng puno ng mangga at bayabas. May treehouse pa kami noon sa isang bakanting lote. Hangout place ng mga kaibigan ko. Marami pong salamat sa inyong lahat.